Hi guys, good afternoon sa inyo lahat. So kanina dumating na nga pala tong aking insurance renewal reminder. So from ICBC. So doon sa mga nagtatanong regarding sa insurance ng sasakyan dito, pag kumuha po kasi tayo dito ng sasakyan, kailangan natin ng insurance para magamit natin siya. Hindi natin siya pwedeng gamitin, yung sasakyan na ginagamit natin, nang walang insurance kasi meron po tayong babayaran. Ang penalty po dito ng driving without insurance is 598. Sa no driving license, wrong class is 276 po. So ito po yung mga penalties na i-discuss ko na lang later. So ito po, pag-usapan po muna natin. Ito yung aking dumating na letter. Yan, ito. Insurance Renewal Reminder from ICBC. So pinadadalan po tayo niyan kapag tayo ay magre-renew na ng insurance. So explain ko sa inyo paano nga ba ang kalakaran dito sa insurance. So once na kumuha po kayo ng sasakyan dito, ito nakalagay naman dito, renew from anywhere. So lahat po ng insurance dito na mga pwede kayo mag-renew. So ito, may dumating na naman ako last year, may dumating din ako ganito. Itong bring a photo of your odometer, apply for a distance-based discount. So magkakaroon ako ng discount kapag nakalagay dito, if you drive less than 10,000 km per year, you may now be eligible for a discount on your ICBC optional insurance. So magkakaroon pa ako ng discount. So last year kasi ang aking hindi pa ako naka 10,000 km. So ibig sabihin sa loob ng 1 year hindi siya gamit na gamit. Dito lang, hindi naman ako lumalayo na ibang province. So pakita ko na sa inyo guys, ito yung binabayaran ko dito. Sa annual amount na binabayaran ko is 1,395. So ang binabayaran ko monthly is 123 lang po yung insurance ko. So napakamura, di po ba? Ngayon, kailangan ko siyang ma-renew, ma-expire na siya ng June 24, 2024. So ito yung aking sasakyan. Ito yung sa insurance ko, sa basic insurance ko, ito inaabot lang siya ng lahat-lahat na to. Sa optional insurance, extension of third party liability, collision, comprehensive, pumalo lang po siya lahat. Ito lang yung binabayaran ko, 1,395 sa 1 year. So samahan niyo muna ako guys kasi hindi ko alam kung hanggang ano oras yung yung insurance company dyan sa Walmart. So muna natin, mamaya ko na i-discuss ko sa inyo kung gaano ba kahalaga na kailangan yung insurance natin na ibinabayaran natin, kasi hindi tayo pwedeng mag-drive dito ng sasakyan nang walang insurance. Buti na lang dito muli yung uulan na eh. So i-renew muna natin tong insurance ng sasakyan ko kasi 1 week na lang hindi natin to magagamit pag walang insurance. Kasi kapag nahuli tayo ng nag-drive tayo ng hindi ito naka-insured, possible ma-impound pa tong sasakyan sa first offense ng 7 days. And then magmumulta tayo ng 598 nga. Ayan, lagay ko sa screen kasi yun yung nakalagay dito sa ICBC. May share ko lang din sa inyo habang nagpapainit tayo nitong sasakyan. Pag bumili ka ng sasakyan, dinala mo siya sa insurance, babayaran mo siya na depende sa'yo kung 3 months, 6 months or 1 year. Tatanungin ka naman po doon. Kung 3 months ang pinili mo, after 3 months babalik ka na doon para magbayad ng insurance, or pwede din namang online. Actually pwedeng online. Ay total, isasabay ko na din, mag-grocery na rin ako. Tapos malaman ko kung magkano madi-discount ko kasi pipicturean ko nga yung odometer nito para may compare ko naka 10,000 below ba ako, magkakaroon po ako ng discount. So I don't know kung from 123 per month bumaba pa. Pababa po ng pababa yearly kasi tinecheck po nila kung nakaka 10,000 kilometers ako pababa. Ngayon, kung halimbawa naman po hindi mo siya in-renew yung insurance mo at ginamit mo pa rin yung sasakyan mo at nahuli ka, doon ka na magmumulta. So kawala-walaan ay baka ma-impound pa yung sasakyan mo. May kasama ako dati kasi ito po ay automatically deducted sa ating sa ating debit card. May kasama ako dati, share ko lang sa inyo habang nagpapainit tayo ng sasakyan. Inuunahan niya na i-withdraw yung pera niya bago pa makapag-deduct yung insurance niya ng sasakyan. So anong nangyayari, nagne-negative siya. So nung time na na expired na yung insurance sa sasakyan niya, nung i-renew na niya, dahil gusto na niya uling kumuha ng sasakyan, hindi na po siya pinayagan. So ang required sa kanya, i-issuean siya ng insurance para sa sasakyan, kailangan ng bayaran na niya ng cash for the whole year. So ganun po ang mangyayari.
Kaya mahirap po dito ang magdadrive ka ng walang insurance dahil talagang bukod sa delikado na pag na-involve ka sa aksidente, pag nahuli ka magmumulta ka pa. Bali na discuss ko na po ito doon sa ginawa kong vlog na regarding doon sa paano bumili ng sasakyan. Sabi ko nga po sa inyo, pwede kayong pagdating nyo dito gamit yung inyong Philippine license or international license. Magagamit nyo po yan para makapag-drive kayo dito up to 90 days. Ngayon, kung kayo naman po may planong bumili ng sasakyan, makakabili kayo ng sasakyan, kaya nga lang kung ang lisensya nyo is Philippine license or international license, ang mahal po ng babayaran yung insurance. Kagaya ng mga kasama ko ditong Meksikano na ang kanilang gamit na lisensya ay sa Mexico pa. So ang binabayaran nilang insurance ay 300, 350, ganun po kamahal. Unlike nung Canadian license ka na, kagaya ko, kagaya ng iba kong kasama, na ang kanilang mga insurance lang 100 plus, 150, 200, ganun po. Mas mahal po kapag ang lisensya mo ay hindi Canada. Ngayon, after 90 days po, na-expired na yung iyong lisensya ng Pilipinas, hindi ka na pwede mag-drive. Kailangan mo ng mag-knowledge test dito para makakuha ka ng Canadian license. So kailangan mo pang mag-road test. Ngayon, kung kayo po ibibili ng sasakyan, nakabili na kayo ng sasakyan, pwede mo siyang hindi i-insured. Kaya nga lang, hindi mo siya maiuwi. Hindi nyo po magagamit yung sasakyan ng walang insurance. Ngayon, kung halimbawa naman po, nag-avail na kayo ng insurance. Kasi pwede nyo pong bilhin yung sasakyan ng walang insurance. Para po sa kalaman ng lahat. May nagtanong po kasi sa akin yan nung nakaraan Sir, paano po yan? Nabili ko po yung sasakyan walang insurance. Sabi ko, ba't binili mo ng walang insurance? Nagbili daw siya sa marketplace. Ay, hindi po nabanggit sa akin ng binilang ko. Sabi ko, walang pakialam yung binilan mo. Kasi kapag bumili po kayo niyan at pumunta kayo sa, kagaya ng pupunta ko ngayon sa Sussex, sa insurance, tatanungin po kayo niyan kung yung binili mo sasakyan ay insured mo. Ngayon, papipiliin po kayo doon kung ano yung mga optional insurance na kukunin mo. Ngayon, kapag halimbawa po yung insurance na kinuha mo halos cover na lahat, talagang mas mataas. Dahil second hand lang naman yung sasakyan natin, ang kinuha ko na lang po dito yung comprehensive at saka pangalan nito sa collision at saka sa sa theft pag nanakaw. Syempre may mga uso din dito yung nakawan So pumalo lang po ako ng 123. And then halimbawa po yung sasakyan na kinuha ninyo pina-insure nyo na po dun sa pinakang Sussex Insurance or kung ano mang insurance company yung napili ninyo. Papipili po kayo niyan kung 3 months, 6 months or 1 year. Ngayon kung pinili nyo 1 year, after 1 year pa kayo may darating na ganito. So dun nyo pa lang siya i-renew. Kung pinili nyo 3 months, every 3 months kayo magre-renew. So kung 1 year kayong automatically deducted sa inyong bank account. Kung 3 months kayong automatically deducted sa inyong bank account. Ngayon kung gagayahin nyo yung kagaya ng mga ilang kakilala ko na after na expired hindi na nag-renew, tapos ginagamit pa rin sa sasakyan, delikado po yan, bawal po yan. So dito na lang siguro tayo sa Walmart mag-renew. Ito yung pinakamalapit sa amin Kasi punta pa ako ng Superstore, ito mas malapit-lapit. So excited na ako malaman kung magkano madi-discount natin. Kasi yearly bumababa yung insurance ko Kasi yung iba na from learners na nakapasa ng N, ang taas na ng mga insurance sila, nasa 200, 250. So tara, malaman natin kung magkano babayaran ko ngayon. It's fine, Cody's eating the sushi. Go eat your lunch. Pag may plano kayong biling sasakyan sa marketplace, pagpunta nyo pa lang dito sa insurance na ganito, yan sa Sussex, pagpunta nyo pa lang dito, dito na kagad yung mga papeles na kailangan ninyo. Dadampot na lang kayo dito. Ayan yung inyong transfer tax form, yung pag magbibilihan kayo, yung name ng seller at ng buyer, dito nyo lahat pipilapan. Nakalimutan ko pang picturean yung yung odometer ko. Kasi i-compare yung last year at yun ngayon. So doon natin malalaman yung discount. Pag mamadali ko, nakalimutan kong picturean. So balikan ko lang yung sasakyan.
check natin kung ano ba ang kanyang odometer ngayon. Yan. Hi. So wala din ako na discount kasi ano, tumaas yung optional insurance. So yung na-discount ko doon lang din napunta. And klaro ko nga lang pala guys, kasi tinanong niya ako kung same bank account daw ba yung gagamitin ko. So nung tinanong ko siya, can I use my credit card? Sabi niya hindi daw pala pwede. Ang kailangan lang daw gagamitin talaga is yung debit card, yung savings account ko. So hindi ka siya pwedeng credit card ang gamitin. Mali yung nasabi ko kanina. So sorry. Yun, so savings lang ang ano, yung kung saan yung payroll ko doon pumapasok, yun lang yung kanyang pwedeng kaltasan eh. Hindi nyo pwedeng gamitin yung credit card ninyo. So napaka-importante po talaga na nagbabayad tayo na insurance, kasi kapag hindi mo binayaran yung insurance mo at ginamit mo tong sasakyan mo, kahit dyan lang sa kanto, lumabas ka lang ng kalsada, may babayaran ka na. Lagay ko na lang guys dyan sa screen, 598 yung babayaran ninyo. Plus, eto nga pala doon sa mga nagtatanong na kasi kalimitan po dito pag dumating kayo dito at yung mga bago pa lang na driver dito na naka-L. Ngayon kung yung L po is learner's license po yon, so hindi ka makakapag-drive mag-isa nang wala kang kasamang supervisor or yung class 5. Kagaya ko po, class 5 po ako. So yung mga bagong driver po dito na sinasamahan ko para makapag-drive sila ng legal, meron po kasi ditong talagang hindi ko naman masabing matigas ang ulo kasi pinagdaanan ko din po. Nung dumating po ako dito, hindi kagad naman ako class 5. Ako is class 5L. So kailangan pag magdadrive ako, may kasama akong class 5 na full license. So ang tanong sa akin ng mga dumarating dito na nagme-message sa akin na subscriber natin, sir, paano po kaya yan? Nakapasa na po ako ng knowledge test. So may L license na po ako. Ang problema po, wala naman po kumakasama na supervisor or class 5 na full license para mag-drive. So sa totoo lang po, aminin ko na sa inyo, sabi ko nga sa inyo, ayoko ng diretsuhan tayo. Napakarami po ditong Pilipinong kakilala ko na nagdadrive ng L lang. So sa atin yung L is student. So hindi maiwasan talaga kasi hindi ka matututo kapag maghahanap ka pa ng kasamang class 5 or yung full license. Kasi yun lang talaga yung allowed na mag-drive ka, kailangan may katabi kang class 5. Ngayon, yung iba napipilitang mag-drive mag-isa kahit na sila ay student pa lang or yung L license pa lang, which is wrong kasi ang penalty po niyan pag nahuli kayo, ito lalagay ko din sa screen, is no driver's license, wrong class, 276 po. So kapag nahuli po kayo niyan, tsaka yung nahuli kayo ng gabi, patong-patong po yan eh. Kasi kapag nag-drive ka ng L license or student, kailangan may nakadikit ka sa likod na signage yung L. Na nagawan ko na po yun ng vlog do sa ilalagay ko na lang sa screen para maliwanag sa inyo yung process ng pagkuha ng lisensya dito sa British Columbia dito sa Canada. Kaya lang hindi talaga may iwasan, may mga kababayan tayo dito ng Pilipino, hindi ko po sinasabing matitigas ang ulo o pasaway. Siguro masasabi ko lang po ay wala po silang choice. Wala silang choice. Kasi pinagdaanan ko din po yun eh. Yung gustong gusto ko nang mag-drive kasi nga po wala po kong mga kasamang class 5. Ang hirap naman na yung mga class 5 may trabaho or hihilahin ko sila para lang mag-practice ako mag-drive. So ginamit ko na lang po, nakakaintindi naman ako mag-drive, marunong naman ako mag-drive. So talagang lakasan na lang po talaga ng loob, ika nga buntot mo, hila mo, pag nahuli ako, edi ako. Pero awa naman po ng Diyos, maingat naman po ako mag-drive. So hanggang sa nakuha ko at naipasa ko na yung class 5, so pwede na po ako mag-drive mag-isa. May kakilala nga po ako dito, mga ilang taon na, mga PR na, may citizen na nga eh. Hindi siya makapasa-pasa. Until now, L pa rin. Yung L niya nakailang huli na. So I don't know kung paano nang mangyayari doon, kung may issuean pa ba siya, kung makakakuha pa ba siya ng class 5 kasi sobrang dami na niyang huli, ilang beses na huli yung L niya. So ganun po talaga, napakahigpit po dito ng hinalan po talaga dito sa area namin sa Abbotsford, medyo maluwag pa eh, hindi masyado na naninita ng mga naka-L. Pero lalo na sa Surrey, sa Richmond at sa Vancouver, yan malimit po dyan. Especially dun sa mga bagong dating po dito ha. Kaklaro ko lang po sa inyo para maiwasan yung magka-problema kayo dito sa Canada. Pag kayo po ay may dalang sasakyan tapos hindi pa maayos yung lisensya nyo, tapos pupunta kayo doon sa mga liquor store, yung mga tindahan ng alak. Dahil dati po nung ako po ay pumupunta ako dito sa liquor store para bumili ng alak, hindi naman namin iinumin doon kundi sa loob ng bahay na namin iinumin ng mga kasama ko, nagpabili ng beer. Once na lumabas ka sa liquor store, pagdating mo sa kanto pa lang may nakaabang na dyan
tinitingnan po nung mga pulis yung mga labas-pasok sa liquor store. So may nakatutok na kagad sa amin pulis. Kaya ingat-ingat po yung mga nagdadrive dyan ng walang lisensya. Yung mga nagdadrive nang hindi pa nakakapasa sa road test. Dahil po talaga magmumulta kayo at baka po yun po yung maging dahilan para magkaroon kayo ng problema dito sa Canada. So hope guys na nakatulong tong video to para do sa mga nangangarap makarating dito sa Canada at may planong kumuha ng sasakyan pagdating nila dito dahil talagang necessity naman talaga ang sasakyan dito. Do sa mga tanong po ninyo sa pagkuha ng license, nagawan ko na po yan ng video. Ito ipa-flash ko po sa screen para may idea kayo. So kung paano kayo kumuha ng license. At do sa mga nagtatanong na paano makabili ng sasakyan dito at ano yung mga site na pwede nilang pasukan, ito po ipa-flash ko din po sa screen. So don't forget to subscribe, like and share guys this video para kahit paano makatulong tayo do sa mga nangangarap makarating dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.